Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang adventure and action movie, na pinamagatang, Solomon Kane, na ipinalabas noong 2009. Nagsisimula ang pelikula sa kwento ng mga labanan noong ika-16 na siglo sa pagitan ng Inglaterra at Espanya sa Hilagang Aprika. Sa gitna ng isang labanan sa dagat, matagumpay na pinamunuan ng isang Ingles na mandirigma na si Solomon Kane ang kanyang mga tauhan laban sa mga puwersang Kastila. Matapos ang kanilang tagumpay, palihim na pumasok si Solomon at ang kanyang mga kasama sa isang kuta ng Kastila. Sa loob ng kastilyo, natagpuan nila ang isang malaking silid na puno ng mga salamin. Habang lumalapit ang ilan sa kanila, biglang may mahiwagang nilalang na humila sa kanila papasok sa mga reflektibong salamin. Nagulat ang isa sa mga tauhan at nagsabing maaaring may masamang espiritu sa paligid. Agad na pinatay siya ni Solomon at sinabing siya lang ang demonyo sa kanilang hanay. Nang walang babala, biglang bumukas ang pinto sa silid ng trono. Pumasok si Solomon, at agad na nagsara ang pinto. Isang malamig na simoy ang bumabalot sa lugar. Sa trono, lumitaw ang demonyo at ipinahayag na dumating siya upang kunin ang kaluluwa ni Solomon, dahil tapos na ang kanilang kasunduan. Nalito si Solomon sa tinutukoy na kasunduan, ngunit agad siyang nakaiwas sa atake ng demonyo at tumalon palabas ng bintana ng kastilyo upang makatakas. Hindi siya sinundan ng nilalang, at matagumpay siyang nakaligtas. Makalipas ang isang taon, makikita natin si Solomon sa isang simbahan sa Inglaterra, tahimik na nagdarasal. Siya ay may tato na krus sa kanyang likod bilang depensa laban sa masasamang nilalang. Matagal siyang nanirahan sa simbahan, nagsisisi sa kanyang mga kasalanan, at nangakong hindi na muling papatay. Isang araw, nilapitan siya ng isang pastor at hiniling na umalis siya, batay sa panaginip na napanaginipan nito kagabi. Naniniwala ang pastor na may mas mahalagang bagay sa labas ng simbahan na kailangan ang presensya ni Solomon. Bagamat nag-aatubili, umalis si Solomon at naglakad-lakad sa gitna ng nagyayelong kagubatan, walang tiyak na pupuntahan. Sa huli, nakasalubong ni Solomon ang tatlong magnanakaw na inatake siya at ninakaw ang lahat ng kanyang pag-aari. Nanatili siyang tahimik habang binubugbog siya hanggang mawalan ng malay. Habang walang malay, napanaginipan ni Solomon ang kanyang kabataan. Sa panaginip, isiniwalat na siya ay anak ng isang hari at may nakatatandang kapatid na si Marcus Kane. Sa isang alaala, nakikitang nagtatalo si Solomon at ang kanyang ama, dahil si Marcus ang hinirang na tagapagmana ng trono, habang si Solomon ay pinilit na maging isang pari. Sa kabila ng pagtutol ni Solomon, hindi nagbago ang desisyon ng kanyang ama, kaya't nagpasya siyang lisanin ang kaharian. Habang siya'y papalayo, nakita niyang sinusubukang abusuhin ni Marcus ang isang dalagang babae. Nang pumagit na si Solomon, nagalit si Marcus at marahas na umatake. Sa gitna ng kaguluhan, naitulak ni Solomon si Marcus at aksidenteng nahulog ito sa bangin. Bumalik ang tagpo sa kasalukuyan. Nagising si Solomon sa isang karwahe na hinihila ng kabayo, matapos siyang iligtas ng pamilya Crowthorne. Binubuo ang pamilya ng amang si William, ina na si Catherine, at tatlong anak nilang sina Meredith, Samuel, at Edward. Ibinahagi ni Solomon sa pamilya Crowthorne ang kanyang madilim na nakaraan, na puno ng karahasan at pagdanak ng dugo. Ngunit ipinaliwanag niyang siya'y nagsisi at nangakong hindi na muling papatay. Nang marinig ito, inanyayahan siya ni William na sumama sa kanilang paglalakbay upang tuklasin ang mga bagong lugar sa mundo. Habang naglalakbay, nadaanan nila ang isang lugar na kamakailan lamang ay inatake, puno ng mga bangkay na walang mga mata. Sa kanilang pag-iimbestiga, nakita ni Meredith ang isang batang babae na nakaligtas sa pag-atake. Tinanggap nila ito sa kanilang grupo. Kinagabihan, habang nagkakampo sa paligid ng apoy, ikinuwento ng batang babae ang nangyari. Sinubukan daw sunugin ng mga tao ang isang mangkukulam, ngunit hindi siya nasaktan ng apoy. Sa halip, nagalit ito at pinaslang ang lahat ng taga-baryo. Nagduda si Solomon, kaya't pinakiusapan si Edward na iabot sa bata ang kanyang kwintas na may krus. Bigla, sinaktan ng bata si Meredith, nag-iwan ng itim na marka sa kanyang kamay. Ang mukha ng bata ay nagbago, naging isang nakakatakot at kasuklam-suklam na anyo. Inatake niya si Solomon bago lumipad papunta sa kalangitan. Kasabay nito, nagsimulang maghasik ng kaguluhan sa iba't ibang lugar ang isang grupo ng mga mangkukulam na tinatawag na Malakay. Nagsimula rin silang kumuha ng mga bagong kasapi, kabilang ang tatlong magnanakaw na dating nagnakaw kay Solomon. Ang mga bagong kasapi ay direktang pinamunuan ng kanilang misteryosong pinunong may maskara.
Kinabukasan ng umaga, ginigising ni Samuel si Solomon at inakay siya palayo sa karwahe na hinihila ng kabayo. Habang nagtatago sa mga puno, nakita nila ang kakaibang mga sundalo na nanghuhuli ng mga residente sa lugar. Inutusan ni Solomon si Samuel na bumalik sa karwahe at ipaalam kay William ang kanilang nakita. Sa kasamaang palad, pagdating ni Samuel, nahuli na rin si William ng mga tauhan ni Malakay. Nang marinig ni Solomon ang sigaw ni Samuel, dali-dali siyang bumalik sa karwahe. Napansin ng mga sundalo ni Malakay ang itim na marka sa kamay ni Meredith, kaya't dinakip rin siya. Hinarap ni Solomon ang mga sundalo at ang kanilang pinuno, at sinubukan niyang makipagkasundo. Hindi makapagsalita ang pinuno, kaya gumamit ito ng mahika upang makipag-usap sa pamamagitan ng kanyang mga tauhan. Ang mensahe para kay Solomon ay isang hamon sa pamamagitan ng labanan. Dahil sa kanyang panatang huwag ng pumatay, tumanggi si Solomon sa hamon. Bilang ganti, isa sa mga tauhan ni Malakay ang pumatay kay Samuel. Sa harap ng trahedya, nakiusap sina William at Catherine na kay Solomon na tulungan silang labanan ang mga tauhan ni Malakay. Bagamat nag-aatubili, napilitan si Solomon na bawiin ang kanyang panata at lumaban ng mag-isa. Sa gitna ng labanan, dinukot ng mga tauhan ni Malakay si Meredith, pinatay si Edward, at iniwang malubhang sugatan si William. Dahil sa matinding pagkabahala, hinabol ni Solomon ang karwahe kung saan doon isinakay si Meredith pero hindi niya ito naabutan. Pagbalik niya upang tingnan ang kalagayan ni William, nakita niyang humihinga pa ito. Sa huling sandali ni William, hiniling niya kay Solomon na sagipin si Meredith at pabagsakin ang mga puwersa ni Malakay bilang kabayaran sa kanyang mga kasalanan. Pagkatapos ng hiling, pumanaw si William. Ibinigay ni Catherine na kay Solomon ang isang kwintas na may larawan ni Meredith at hinikayat siyang magmadali para mailigtas niya si Meredith. Umalis si Solomon sakay ng kabayo, iniwan si Catherine sa kagubatan. Sa kanyang paglalakbay, hinarang siya ng mga sundalo ni Malakay, ngunit lahat ng humadlang sa kanya ay kanyang pinatay. Pinalaya rin niya ang mga bihag na nasa loob ng karwahe na hinihila ng kabayo. Ipinakita niya ang litrato ni Meredith, umaasang may makakakilala sa kanya, ngunit wala ni isa sa mga pinalayang bihag ang nakakilala sa babae. Matapos ang mahabang paglalakbay, napagtanto ni Solomon na nakakalayo na ang grupo na nagdadala kay Meredith. Sa huli, nakarating siya sa isang simbahan at ikinuwento sa isang pari ang kanyang 3 araw na walang saysay na pagtugis kay Malakay. Ipinaalam ng pari na ang simbahan ay nasa hangganan ng Somerset at Devonshire, ang lugar kung saan ipinanganak si Solomon. Kinagabihan, naramdaman ni Solomon ang presensya ng masasamang espiritu sa paligid ng simbahan. Kinumpirma ng pari ang kanyang hinala, at sinabi nitong pinamumugaran ng kasamaan ang lugar. Dinala siya ng pari sa isang silid kung saan naroon ang mga miyembro ng simbahan na isinusumpa ng mga tauhan ni Malakay, ngayon ay inaalagaan na ng pari. Bigla, itinulak ng pari si Solomon papunta sa mga isinumpang tao upang siya ay kainin ng mga ito. Sa kabutihang palad, nagtagumpay si Solomon na labanan sila at nakatakas. Sa labas ng simbahan, nagulat siya nang makita ang 3 magnanakaw na minsang umatake sa kanya. Nagbago na ang kanilang anyo, tanda ng kanilang katapatan kay Malakay. Naglaban sila, at napatay ni Solomon ang 2 sa mga magnanakaw. Sinadyang hindi niya pinatay ang ikatlo, umaasang makakakuha ng impormasyon tungkol kay Meredith. Ngunit sinabi ng magnanakaw na patay na si Meredith. Sa matinding galit, itinapon ni Solomon ang lalaki pabalik sa simbahan upang kainin ng mga masasamang espiritu. Dahil sa matinding lungkot at kabiguan na mailigtas si Meredith, naglasing si Solomon. Habang siya'y lasing, nakilala niya si Henry, isang lalaking dati niyang kasamahan sa digmaan laban sa mga Kastila. Nakiusap si Henry kay Solomon na pamunuan muli ang grupo laban sa hukbo ni Malakay. Ngunit dahil sa matinding kalungkutan, tumanggi si Solomon sa kanyang panawagan. Nang gabing iyon, habang natutulog si Solomon, dinakip siya ng mga tauhan ni Malakay at ipinako sa krus. Dahil siya ay sobrang lasing, hindi niya nagawang lumaban at kusa na lamang sumuko. Maya-maya, may dumaan na karwahe na may mga bilanggo. Isa sa kanila ay si Meredith, buhay pa. Nang makita niya si Solomon, sumigaw siya upang tawagin ito. Narinig siya ni Solomon at dahan-dahan na binuksan ang kanyang mga mata at nakita si Meredith. Sa matinding pagpupunyagi, pinilit ni Solomon na alisin ang kanyang kamay mula sa pagkakatusok sa krus at bumagsak sa lupa. Sa tamang oras, dumating si Henry upang iligtas siya.
Agad siyang inakay palayo at dinala sa isang manggagamot. Pagkalipas ng ilang araw, gumaling si Solomon. Maging ang mga sugat ng mga pako sa kanyang palad ay naglaho. Kasama si Henry at ilang piling tauhan, bumuo si Solomon ng plano upang salakayin ang kastilyo ni Malakay, na dati palang pag-aari ng kanyang ama. Dahil pamilyar siya sa mga lihim na lagusan nito, pinamunuan niya ang paglusob kasama ang ilang mandirigma. Ngunit napansin ng isang mangkukulam ang kanilang mga kilos, ang parehong mangkukulam na naglagay ng marka sa kamay ni Meredith. Agad na nagpakawala si Solomon ng maliit na patalim at tinamaan nito ang mangkukulam, na agad na napatay. Subalit hindi nagtagal, napalibutan sila ng mga tauhan ni Malakay. Dahil sa dami ng kalaban, umatras si Solomon patungong piitan. Doon, pinalaya niya ang mga bilanggo, at laking gulat niya nang makita ang kanyang ama na buhay pa, ngunit nakakadena ito na ginagamitan ng mahika. Pilit niyang tinangka itong palayain. Ikinuwento ng kanyang ama na matapos ang pagbagsak ni Marquez at ang malubhang pinsala nito, walang manggagamot na nakapagpagaling sa kanya. Dahil sa labis na pag-aalala, tinawag niya si Malakay at pumasok sa isang kasunduan, isinusugal ang lahat, pati na ang kaluluwa ni Solomon. Gumaling nga si Marquez ngunit nanatiling wasak ang kanyang mukha, at ngayon ay nagsisilbi na bilang pinuno ng mga kawal ni Malakay. Matapos ang lahat ng ito, nakiusap ang ama ni Solomon na wakasan na ang kanyang buhay bilang kabayaran sa kanyang kasalanan. Bagamat nag-aatubili sa simula, kalaunan ay sumang-ayon si Solomon. Inutusan ni Solomon si Henry na ipagpatuloy ang laban-laban sa mga puwersa ni Malakay habang siya ay makikipaglaban kay Malakay ng mag-isa. Sa loob ng kastilyo, naghihintay si Malakay sa pagdating ni Solomon, hawak si Meredith bilang bihag sa isang kulungan. Habang naghahanda si Solomon upang umatake, biglang nawala si Malakay gamit ang kanyang mahika. Nakita ni Solomon ang pagkakataon at binuksan ang kulungan upang palayain si Meredith, ngunit tinusok siya ni Marquez sa balikat. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Solomon na makipag-usap kay Marquez, ipinagpatuloy pa rin ni Marquez ang pag-atake. Muling lumabas si Malakay, na nagdeklara na ang kaluluwa ni Solomon ay isinusumpa at malapit nang makuha ng isang halimaw na demonyo. Nais niyang gamitin ang inosenteng dugo ni Meredith upang palayain ang mga nilalang na nakakulong sa isang ibang dimensyon. Napagtanto ni Solomon na si Marquez ay tuluyang nasa ilalim ng kontrol ni Malakay, kaya't pinatay niya ito sa pamamagitan ng pagsunog sa kanya. Habang nagkakaroon ng kaguluhan sa pagitan ni Solomon at Marquez, kinuha ni Malakay si Meredith at sinugatan niya ang kamay nito. Ang dugo ni Meredith ay dumadaloy na nagbukas ng isang portal upang palabasin ang isang napakalaking demonyo. Nagsimulang lumabas ang demonyo mula sa portal upang kunin si Solomon, habang hawak pa rin ni Malakay si Meredith sa isang sulok ng kwarto. Napagtanto ni Solomon na imposibleng talunin ang demonyo, at nagpa siya na sumuko na sa kanyang kapalaran, nagplano na isuko ang kanyang kaluluwa. Subalit, bago pa man kunin ang kanyang kaluluwa, matagumpay na nabaril ni Solomon si Malakay sa ulo, na ikinamatay nito. Sinipsip ng portal ang mga kaluluwa ni Malakay, Solomon, at ng demonyo. Habang nagsasara ang portal, bumagsak ang katawan ni Solomon sa sahig ng kastilyo. Sa pagtatapos ng pelikula, umiiyak na tinatawag ni Meredith si Solomon na nakahiga sa sahig ng kastilyo. Hindi inaasahan, nagising si Solomon nang bumalik ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Bago siya mamatay, sinabi ni William na maaaring iligtas ni Solomon ang kanyang kaluluwa kung magagawa niyang iligtas si Meredith. Kitang-kita na nailigtas ni Solomon si Meredith bago pa man magsara ang portal na sumipsip sa kanyang kaluluwa. Bago umalis sa kastilyo para sa mga bagong pakikipagsapalaran, tumayo si Solomon sa harap ng mga libingan ng kanyang ama at nakatatandang kapatid. Ibinahagi niya na sumama na si Meredith sa kanyang pamilya, at ang mundo ay pinalaya na mula sa sumpa ng salamangkero at mga demonyo. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.